Hamas, paano naisahan ng Israel at paano kalupit ang resback nila? Ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel na ikinamatay ng maraming sibilyan at sundalo ay nagdulot ng pagtataka at tanong sa marami. Sa isa pa, pinakamalawak na espionage at intelligence network sa mundo. Bakit nabigo ang Israel na matuklasan ang maitim na plano ng Hamas? Paano sila naisahan ng Hamas? Anong mga taktika ang ginamit nila para itago ang kanilang masasamang plano at paano tutugon dito ang Israel kasama ang pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Ang karahasan na naganap noong Sabado, Oktubre 7 ay ang pinakamalaking paglusob sa mga depensa ng hangganan ng Israel ng mga kaaway na puwersa mula noong 1973 Arab-Israeli War, at ang tagumpay ng operasyong ito ng Hamas ay higit sa lahat ay dahil sa nilagay nito ang komunidad ng intelligence sa panganib para sa 2 taon. Wala na akong balak maglunsad ng malawakang pag-atake laban sa kanya. Ang masusing pagpaplano at pagtatago ng tunay ng mga motibo ang kanilang mga sandata na nag-iwan sa isa sa mga pinakamakapangyarihang militar sa gitnang silangan na hindi handa. Nakumbinsi ng Hamas ang Israel na sawa na ito sa mga marahas na pamamaraan nito sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng biglaang pagbabago sa pagtugon sa mga proyektong sosyo-ekonomiko para sa mga residente ng Gaza. Nagtayo ng mga paaralan, ospital at sentro ng rehabilitasyon. Ilan lamang ito sa mga proyektong inilahad ng Hamas mula sa di umano'y mga donasyon mula sa United Nations, Red Cross at iba pang multinational na organisasyon. Ngunit sa parehong oras, tahimik nilang sinasanay ang kanilang mga fighter jet para sa isang malaking pag-atake. Sa katunayan, ang Hamas ay nagtayo pa nga ng mga eksaktong replika ng mga lokasyong pinaplano nitong salakayin sa loob ng Israel upang matiyak ang tagumpay ng mga operasyon nito. Ito rin ay sinasabing lihim na nagpuslit ng mga armas at gamitan sa Gaza Strip sa pamamagitan ng ilang kilometrong underground tunnels mula sa hangganan sa hindi pinamunuan ng Israel na Egypt. Palihim umano silang nagtayo ng pabrika ng rocket assembly sa gitna ng Gaza Strip at ginamit ito para bombahin ang Israel ng mga pampasabog. Bukod dito, ang Israel ay hindi nakagawa ng anumang karahasan mula noong 2021 kahit na ang Hezbollah ng Lebanon at ang mga kaalyado nitong Islamic Jihad na nakabase sa Gaza at patuloy na nagpaulan ng mga rocket sa Israel. Mga kumbinsido tayo na gusto lang ng Israel ng katahimikan. Sa katunayan, upang maiparating sa mga taga-Gaza na ang Israel ay handang makipagtulungan sa kanila upang mapabuti ang antas ng Gaza, maraming mga taga-Gaza na taga-suporta ng Hamas ang napipilitang tumawid sa hangganan at magtayo ng 10 beses ang sahod. Ito ay nagpapatibay sa paniniwala ng Israel na ang mga residente ng Gaza Strip, lalo na ang Hamas, ay mananatiling tahimik tungkol sa kanilang mga aksyon. Sa nakalipas na 2 taon, nagtagumpay ang Hamas sa pagpapakita ng imahe ng grupong sawana ni kalhasan, ngunit dito nagkamali ang Israel na maging kampante. Idinagdag ng tagaloob ng Hamas sa isang pakikipanayama sa Reuters. Sa katunayan, sa nakalipas na 2 taon, nakatanggap ang Hamas ng maraming komento mula sa mga tagasunod nito na hindi ito gumawa ng marahas na aksyon. Maging sa Palestinian President Mahmoud Abbas na siya ring pinuno ng Fatah na nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa Hamas noong 2022 na sinasabing ang mga pinuno ng Hamas ay mga interesadong gumastos ng pera na dapat ay para sa mga mamamayan ng Gaza. Magagandang mga villa sa mga kalapit na bansang Arabo. Inilathala din ito sa isang pahayagan ng Palestinian sa parehong taon. Ayon sa mga opisyal ng militar ng Israel, ito ay bahagi lamang ng kanilang palabas. Ayon sa mga pinuno ng Hamas na nakapanayam, kakaunti lamang ng mga matataas na opisyal ng Hamas ang nakakaalam tungkol sa mga plano upang maiwasang tumagas ang impormasyon tungkol sa pag-atake. Maging ang mga opisyal na responsable sa pagpapataon ng mga 2,000 na mga mandirigma para sa pag-atake ay hindi ipinaalam sa layunin ng masinsinang pagsasanay. Idinagdag dito na sa araw ng operasyon, hindi ibinunyag ng mga pinuno ng Hamas ang kanilang pagkakakilanlan. Sa unang yugto ng plano, ang mga espesyal na puwersa ng Hamas ay maglulunsad ng mga rocket mula sa Gaza habang nagpapalipad ng mga paraglider. Nilusob nila ang grupo sa harap nila
at mabilis na sinecure ang perimeter. Ang pangalawang alon ng mga piling espesyal na puwersa ay gagamit ng mga motorsiklo at mga four-wheel drive na sasakyan upang pasabugin ang mga bakod sa hangganan sa 6 na magkakaibang rehiyon. Plano rin nilang salakayin ang mga tahanan, kampo at checkpoint malapit sa hangganan. At dito, ayon sa mga mapagkukunang malapit sa Hamas, ang Hamas ay sinasabing nagtagumpay sa pagkakaisa ng Israel sa mahabang panahon sa pamamagitan ng makaluma at mabisang taktika ng panlilinlang at katahimikan. 50 taon na ang nakalilipas, isang malaking sorpresa ng salakayan ng Egypt at Syria ang kanilang mga kaaway sa loob ng Israel sa tinatawag na Arab-Israeli Yom Kippur War. Inamin ng Israel na wala itong kaalaman at nagulat sa gayong pag-atake na kasabay ng Jewish Sabbath, isang linggong reliyosong holiday sa mga Hudyo, matapos magpaputok ng halos 5,000 rockets bandang alas 6:30 ng umaga noong Sabado, Oktubre 7. Halos 2,000 mga miyembro ng Hamas ang pumasok sa teritoryo ng Israel na may dalang mga pampasabog at bulldozer. Agad silang sumugod sa istasyon ng pulisya sa hangganan, ngunit nahuli ng mga gwardya sa hangganan at mga sundalo habang sila ay natutulog. Ang mga militanteng sakay ng mga sasakyan ay pumasok sa isang nayon malapit sa hangganan at brutal na pinatay ang 700 katao, bata at matanda, bago dinala pabalik sa Gaza ng ibang mga residente. Sinabi ng ulat na pinutol ng mga rebelde ang mga sistema ng komunikasyon sa mga outpost ng militar malapit sa hangganan na pinipigilan silang agad na humiling ng mga reinforcements. Ang mga pulis lamang ang nakitang nakikipaglaban sa mga miyembro ng Hamas, ngunit dahil mas marami sila, maraming tao ang napatay at nahuli ng mga miyembro ng Hamas. Ayon kay Major Nira Dinar, tagapagsalita ng Israeli Defense Forces, ito ang kanilang bersyon ng 9/11. Ang sorpresang pag-atake na ito ng kaaway sa magkakaibang pagtawid sa hangganan ng sabay-sabay ay talagang ikinagulat namin. Ang kaaway ay sumalakay din sa dagat malapit sa mga baybaying bahagi ng Sikkim at Carmilla. Sinabi ng opisyal ng Hamas na si Osama Hamad sa isang panayam sa Reuters na ang pag-atake ay nagpapatunay lamang na ang mga Palestinian at Hamas ay maaaring isagawa ang kanilang mga plano sa kabila ng lakas ng militar ng Israel. Alas 6 ng umaga noong Oktubre 7, pinagdiriwang ng mga kabataang sundalo sa Supernova Music Festival sa Remis, isa ring rural na lugar sa southern Israel malapit sa Gaza Strip, ang isang linggong Jewish holiday ng Sukkot. Abala pa rin sila sa pagsasayaw, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang panganib ay nagbabanta sa kanila. Bandang alas 6:30 ng umaga, nakitang umula ng mga rocket mula sa Gaza na nagdulot ng kaguluhan sa music festival. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga miyembro ng Hamas sakay ng ilang motorsiklo at pickup truck at walang habas na pinaputukan ang mga kabataan habang sila ay tumakas para sa kanilang buhay. Sinubukan ng iba na tumakas sa lugar sa pamamagitan ng kotse, ngunit sa kasamang palad, ang ibang mga miyembro ng Hamas ay naghihintay din sa dalawang labasan mula sa pagdiriwang at ang mga nagtangkang tumakas ay binaril din ng mga militante. 260 sa mga kabataang lalaki ang napatay kaagad. Marami pa ang nasugatan nang magsimula ang pag-atake at ang ilan ay dinukot ng Hamas at pinabalik sa Gaza. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang magkasintahan ang nagpasya na mag-selfie sa kanilang mga sarili na naghahalikan sa gitna ng makakapal na halaman bilang kanilang huling larawan bago mamatay upang makita ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang ginawa sa kanilang mga huling sandali. Ginawa nila ito dahil narinig nila ang mga mandirigma ng Hamas na papalapit at walang pinipiling pagpapaputok. Sa kabutihang palad, nagawa nilang dayain ang mga ito at nakaligtas, at ang kanilang mga larawan ay nagiging viral ngayon sa social media. Sa isang bahay sa Kibbutz Dir Am, ilang metro lamang mula sa hangganan ng Gaza, halos 4 na mandirigma ng Hamas ang sumalakay sa lugar na biglang nasugatan ang mga residente nito. Ngunit ang mga armadong grupo na pinamumunuan ng opisyal ng militar na si Inbal Liberman, ang security coordinator para sa lugar na pinag-uusapan, ay lumaban. Sa unang alon ng mga pag-atake, agad niyang inatake ang 2 miyembro ng Hamas. Ngunit nang makitang lumalaki ang kanilang bilang, hindi nagtagal ay binuksan niya ang armory ng outpost at armado ang populasyon doon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilagay niya ang mga residente at kasamang mga sundalo sa mga estratehikong posisyon upang tambangan ang pagsulong ng mga puwersa ng Hamas.
at ang umaatake ay ngayon ang kanilang mga target. Napatay nila ang mga 20 mandirigma ng Hamas. Ang 5 sa kanila ay binaril mismo ni Inibal na nagtalo ang kalaban. Ngayon, siya ay tinuturing na isang bayani ng Israel. Gaya ng inaasahan, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay agad na nagdeklara ng all-out war laban sa mga puwersa ng Hamas. Ayon sa kanya, sinimula ng Hamas ang karahasan at ititigil ng Israel ang karahasan hanggang sa wala nang natitirang miyembro ng Hamas sa planeta. Hindi nag-aksaya ng panahon, agad na binomba ng Israeli Air Force o AIF ang mga gusali ng Gaza Strip kung saan nagtago ang Hamas na nagpaputok ng mahigit 2,000 bomba sa 800 na target. Ang Israeli Air Force ay isa sa mga pinakamoderno at nakaranas ng labanan na hukbong panghimpapawid sa panahon ng Operation Focus na 6 na araw na digmaan noong 1967 na sorpresa ang Egyptian Air Force sa pamamagitan ng pagbobomba sa mga paliparan ng Egypt na sinira ang maraming sasakyang panghimpapawid na may maliit na pagputol at makabuluhang nag-ambag sa tagumpay. Nakipaglaban din ang Air Force laban sa Syrian at Jordanian Air Forces. Pinasabog ang 452 na sasakyang panghimpapawid sa loob ng 6 na araw na digmaan. Noong 1970, ang Egypt at Russia ay nagtulungan sa isang malawakang pag-atake sa Israeli Air Force, ngunit walang tugon at sa huli, 111 Egyptian at Russian na eroplano ang binaril na may 11 Israeli Air Force lamang ang nasawi. Ang pagtaas ng Hamas ay humantong sa hindi mabilang na mga pinuno na matagumpay na inaatake ang pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid at mga attack helicopter ng International Air Force. Kabilang dito ang mga founding leaders ng Hamas na sina Sheikh Ahmed Yassin at Abdelaziz Al-Rantisi na nagpaputok ng mga rocket ng Hellfire sa kanila noong 2004. Sa unang araw pa lamang ng pagtatanggol ng Israel, tinatayang 1,329 na katao ang napatay sa mga counter-attack, kasama ang mga sibilyan na bata at matanda ang malubhang nasasangkot. Bukod sa mga airstrike, pinutol din nila ang kuryente, tubig at maging ang mga supply ng pagkain na humigit kumulang 2 milyong tao sa Gaza Strip na nagdulot ng batikos mula sa international na komunidad. Ngunit sinabi ng Israel na wala itong pagpipilian dahil ginagamit ng Hamas ang Gazans bilang mga kalasag ng tao. Inanunsyo ng Hamas na papatay nito ang isang Israeli hostage sa tuwing magbaba ito ng bomba sa Gaza Strip. Gayunpaman, ang Israeli Defense Forces ay lumilitaw na hindi apektado ng banta na ito. Agad silang nagpadala ng mga reinforcement upang hanapin ang mga mandirigma ng Hamas na nasa teritoryo pa rin at nagtatago sa mga bahay sa mga nayon malapit sa hangganan. Kasabay nito, ang malawakang pag-atake sa lupa ay sinasagawa sa hangganan ng Gaza na sinasabi ni Punong Ministro Tinyaf na dapat isagawa upang ipakita sa Hamas na ang desisyon nitong magasik ng lagim ay isang pagkakamali. Ayon sa IISS o International Institute for Strategic Studies, noong 2023, ang IDF ay mayroong 169,500 na aktibong tauhan ng militar at 465,000 reservist na dumarating mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa isang 19 years old na Amerikanong estudyante na nakapanayam bago umalis patungong Israel, tungkulin nilang protektahan ang kanilang tinubuang bayan kapag ito ay pinagbantaan ng isang kaaway. Dito makikita ang pagnanais ng mga Hudyo na huwag nang maulit ang nangyari sa Holocaust kung saan milyong-milyong mga Hudyo ang napatay ng walang laban. Kaya ito ang mismong sagot sa panawagan ng mga Hudyo na ipaglaban ang Israel. Upang maiwasang maapektuhan ng malaking bilang ng mga sibilyan, ang Israel Defense Forces ay namahagi ng mga leaflet sa Gaza Strip na nagsasabi sa mga tao na lumikas sa timog ng lungsod sa loob ng 24 na oras kung ayaw nilang maapektuhan ng mga pag-atake sa lupa. Tatapusin ng ministro ng IDF ang Hamas. Gayunpaman, ayon sa United Nations, ang paglikas ng higit sa 1 milyong tao ay magiging hindi makatarungan at tiyak na hahantong sa isang sakuna. Susubukan nilang talakayin ito sa Israel, ngunit hindi magbabago ang desisyon ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu dahil may karapatan siyang gumawa ng itinuturing niyang pag-atake ng terorista laban sa Estado ng Israel. Noong Oktubre 14, ang mga puwersa ng Israel ay naglunsad ng isang opensiba sa Gaza Strip. Ngunit sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na ito ay simula pa lamang ng mga kalupitan ng militar ng Israel.
Marahil ay naghanap sila ng mga kuta ng kaaway at nagpasabog ng mga lagusan sa ilalim ng lupa sa gitna ng mga bahay malapit sa hangganan. Kasabay nito, nanawagan ang Hamas sa lahat ng Palestinian sa West Bank at Gaza Strip na umatake at inikayat din ang mga kalyado nitong Hezbollah sa Lebanon at iba pang militanteng grupo sa Syria na maglunsad ng mga pag-atake. Mariing itinanggi ng Iran na ito ang nag-udyok sa Hamas na isagawa ang pag-atake noong Oktubre 7, ngunit sinabi ng Foreign Minister na hindi nito isasara ang pinto ng digmaan depende sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Ayon sa ulat, agad na nagpadala ng malalakas na tropa ang US sa Eastern Mediterranean upang matiyak na hindi ito magkakamali sa pagsisimula ng digmaan sa Iran at upang ipaalam sa kanila kung ano ang mangyayari. Ito raw ang dahilan. Kabilang sa mga sasakyang panghimpapawid na ipinadala ng Estados Unidos ay ang pinakabagong carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy, ang Gerald Ford Transport, ang pinakabagong fighter squadron. Ito ay sinamahan ng guided missile cruiser Normandy at 4 na destroyers. Ayon kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, ang kanilang atensyon ay hindi lamang para mapanatili ang presensya sa rehiyon, kung hindi magbigay din ng mga bala sa Israel sa buong digmaan. Hindi niya sinabi kung anong uri ng mga bala ang ibibigay, ngunit sinabi ng mga eksperto na malamang na magabayan o maharang ang mga missile na nakatutok sa Iron Dome ng Israel. Habang ang mga sibilyan ay patuloy na lumilipat mula sa Gaza, sandali na lamang bago natin masaksihan ang pinakamalaking digmaan sa ating panahon. Dito makikita ang bangis ng militar ng Israel at ang determinasyon ng Hamas na labanan ang pang-api ng mas makapangyarihan at hinahamak na kaaway. Gayunpaman, hindi ito magiging madali para sa IDF dahil ang mga mandirigma ng Hamas ay nakatalaga sa Gaza Strip sa mahabang panahon at maraming buhay ang tiyak na mawawala sa magkabilang panig. Maaari lamang tayong umasa na ang tunggalian na ito ay hindi lalala sa paglahok ng mga kalapit na bansa na sumusuporta din sa Israel upang maiwasan ang isang todo digma sa gitnang silangan at mahigit na pagkawala ng buhay ng mga sibilyan at militar.